Nagsimula sa kamatis, naging kalawang at nauwi pa sa uling. Lahat yan ginawang pangkulay sa obra ng isang pintor na taga Nueva Ecija. Pero mas nag-level up pa ang kanyang pintura nang ang mismong dugunan niya ang ginagamit pampinta. Ibang klaseng sakripisyo para sa sining ang kayang ibigay ng tinaguriang si Amang Pintor. Ang mga larawang ito parang may buhay. Pinatingkad pa ng iba't ibang kulay. Yan ang mga obra ni Elito Circa o mas kilala bilang si Amang Pintor. Sa likod ng magaganda niyang mga gawa ay ang kahanga-hangang kwento kung paano siya nagsimula at unti-unting nakilala sa buong mundo. Si Elito'y nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Nueva Ecija. Ang kanyang mga magulang sa bukid at ilog umaasa para kumita. Yung nanay ko sa bahay lang. Tapos yung tatay ko kapag natatandaan ko nung grade 1 ako, pag madaling araw pupunta siya ng ilog, nangingisda. Ganun. Sa edad na 5, tumutulong na si Elito sa paglalako ng isda sa kanilang bayan. Hindi tulad ng isang ordinaryong bata. Wala siyang panahon na makapaglaro man lang dahil hirap sila sa buhay. Nagtataka ka na lang bakit yung ibang bata mayroon silang laruan na ganito, ikaw wala. Yung gano'n. So doon ka na lang nagtataka. May pera sila, pambili, kami wala. Tinuon na lang noon ng batang si Elito ang kanyang atensyon sa pagguhit. At dahil walang pambili ng gamit, nagtitiyaga ang bata na gamitin ang kanilang mga tira na uling. Nag-start lang ako noon sa mga charco sa kalan. No? Yan, mga lapis na mga bigay-bigay lang. Sinubukan din ni Elito na gumamit ng kamatis at kalawang sa pagkukulay ng kanyang mga pinipinta. Maging ang mga tirang pintura at plywood na inuuwi ng kanyang ama, pinagtsitsagaan din niya. Mahasa lang ang kanyang talent sa pagguhit at pagpipinta. Walang-wala talaga na magamit ng mga pintura. Kaya ang ginagawa ko noon, either na mga nakakamansya sa damit, tulad ng duhat, gano'n. Ayan. At yung iba pang mga katas ng halaman na nakakamansya, yung mga prutas, yung kamatis. Ang mga magulang ni Elito todo suporta sa kanyang talento. Sa katunayan, ginagawan pa siya ng kanyang tatay ng brush na gawa sa buhok at alambre. Wala akong magamit na brush noon, kaya pagka ginugupitan ako ng tatay ko, kasi yung tatay ko barbero din eh. Siya yung gumagupit sa akin lagi. At yung buhok ko na nakukuha, ginagawa niya, niipit sa lata. Ang mga likha ni Elito, sadyang nakamamangha, kaya naman nilalako nila ito noon ng kanyang nanay. Kapalit ang bigas na kanilang kakainin. So lahat ng pinapagawa nila sa akin noon, parang trading ang dating, may kapalit. Ganon, puro palit-palit lang. So ako naman natutuwa, kaya nag-enjoy naman ako. Uy, sabi ko, may sapatos. So unti-unti na-inspire ako doon. Pag gumawa pala ako, may kapalit na something na pwede kong gamitin. Madalas din siyang ipinanlalaban sa mga kompetisyon sa kanilang eskwelahan at palagi siyang nananalo. Nakita ng World Vision ng kanyang angking galing. Kaya hinanapan siya ng sponsor sa kanyang pag-aaral. Karoon ako ng sponsor, Australia, pero yung sponsor na yon, ang sagot nila sa akin lagi, yung tuition ko sa pag-aaral. Tapos yung mga lapis, yung mga papel-papel, lapis, gano'n. So doon nagsimula yung yung unti-unti din na na-develop yung skill ko. Mula grade 1 hanggang kolehiyo, libre ang kanyang matrikula. Pero kung minsan, kinakapos pa rin siya sa ibang gastos. Kaya kasabay ng pagiging working student, ginamit niya pa rin ang talent sa pagguhit para magkaroon ng ekstrang kita. Nagustuhan ako ng isang foreigner.
doon sa university namin, isang project, no. Nakita niya ako na marunong ako mag-drawing, so kinuha niya akong graphic artist. Ako yung nagdo-drawing noon. At kahit na nagtatrabaho na si Elito bilang isang programmer, hindi pa rin ito huminto sa pagpipinta. Hanggang dinala siya sa iba't ibang lugar ng kanyang mga obra. Talagang tinarget ko na makapag-show sa ibang bansa. At saka yung makapaghanap ng mga collectors na talagang yung nagustuhan yung mga gawa ko. Ganun. Kung dati-rati ang kanyang mga ginuguhit ay bigas lang ang kapalit, ngayon mula 45,000 hanggang 500,000 pesos na ang kaya niyang kitain. Mahal siya, masasabi natin dahil nagkaroon na siya ng pangalan, sumikat na siya, at sa pagiging indigenous niya, paggamit na ng mga contemporary medium, medyo tumaas na yung pricing or value ng artworks niya. Kaya naman nakapagpatayo na siya ng sariling bahay na may mini art museum pa. At lahat ng yan ay katas ng kanyang talent at mga obra. Pag alam mo na, pag mural na siya, pag pinag-usapan, so medyo mahal na yung dating doon. Ganun. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, nakakaipon naman ako kahit paano. No? Kaya naunti-unti ko yung bahay. Kada uwi ko, gano'n. So, papagawa ng bahay, hanggang sa unti-unti. Kasi pangarap ko unang-una yung magkaroon ng sariling art museum. At yun nga natupad niya. Nabigyan din niya ng magandang buhay ang kanyang mga anak na kasalukuyang nasa kolehiyo na ngayon. Thank you, not just for being a father, but also being a great friend and also a good public figure. Hindi lang sa Nueva Ecija, but I think in this country. At dahil sa talent at biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos, ibinabalik niya ito sa paraan ng pagkakawang gawa. Sumasama siya sa mga outreach programs ng mga sundalo sa bundok para naman turuan ng mga kabataan doon din na gumuhit at magpinta. Naibigay ni Amang Pintor sa atin through his way of communicating with the community sa pamamagitan ng sining. Sa ngayon, iisa na lang ang pangarap ni Amang Pintor. Ang matapos na niya ang ginagawang pinakamahabang painting na magkukwento sa mayamang kasaysayan ng Nueva Ecija. Isasali daw niya ito sa Guinness Book of World Records. At ang ginamit niyang pangkulay dito, walang iba kundi ang sarili niyang dugo. Ito ngayon yung siguro masasabi kong legacy talaga ng buhay ko, no? Na makapaggawa ng ganito kahabang painting na dito lang makikita sa Pilipinas. Isa si Amang Pintor na sikat na Pinoy artist na nagtagumpay sa buhay gamit ang husay at ang kakaibang paraan ng pagpipinta gamit ang bigay ng kalikasan. Actually, si Amang Pintor isang alagad ng sining kung saan yung pagiging resourcefulness niya at the same time napaka-innovative, mahalaga siya sa ating lipunan. Hindi matatawaran ng mga obra niya. Sino nga bang mag-aakala na ang kanya iginuguhit ang magbibigay sa kanya ng isang masaganang buhay? Isang patunay na ang bawat pangarap ay kayang matupad, lalo na kung ikaw ay magsusumikap.